Ngayong araw nga mga guys ay umakyat tayo sa bukid. Manggangguan na naman tayo ng prutas. Isa nga po pala ito sa bonding naming pamilya. Akyat sa bukid at mamitis nga mga prutas. So ayun nga mga ka-guys at umpisa na ang pagkuha ng mangga. Kaso hindi pa hinog ang mga ito. Pero sigurado ako masarap ito isawsaw sa suka at patis. Sobrang ganda nga talaga ng mga tanawin pag naabukid ka mga guys. Sariwa na ang hangin. Healthy pa ang kinakain. Ito na nga at ipapakita ko sa inyo ang mga prutas sa kabukiran na ito. Ito na nga mga guys, meron na tayong mangga, sarali, at bobana or guyabano mga guys. Marami pa dito mga guys kaso hindi pa hinog, kaya sa mangga and LNG muna tayo. Ayun na nga mga guys at namunguha na sila ni tita. Medyo isang plastic nga ito mga guys, pagdating sa bahay sigurado ubos ang mga ito. Ang saya nga nilang panoorin mga guys. Ayun naman ang jowa kong makulit at mahilig din sa mangga, parang naglilihi nga talaga ito. Ayun at napagod na din nga sila sa pangunguhan ng mangga. Uuwi na daw at maliligo sa sapa. Babaunin nga pala namin ang mga mangga. Sobrang excited naman ang mga ito. Kasi nga sapa ang pupuntahan, halata na hindi pa naliligo ang mga ito. Habang pauwi na nga kami ay nakita ko ang palayan na iyon. Napaganda nga naman talaga. At ito na yata ang tinatawag na greenhouse of home. Sarap nga naman ng hangin, walang halong chemical. Ayun na nga at tinawag na nila ako. Ang hinhin ko nga daw lumakad. Sino ba kasi ang hindi magdahan-dahan sa ganitong lugar? Gusto ko nga dito tumira. Sobrang payapa nga naman talaga. Walang mga kapitbahay na tsismosa. Walang usok ng sasakyan, at wala din ingay ng mga sasakyan. Payapa nga ang buhay kapag nasa bukid ka, tanging ingay lang ng ibon ang maririnig. Marami ka pang presko na gulay at prutas na makakain. Ayun na nga guys at hindi kami makatawid, dahil meron nga namang 3 kalabaw, parang kakaini kami nito makatingin. May kasama pa kaming nakapula, baka kami ang habulin ng mga ito. Natakot naman ang pamangkin ko, baka nga daw ay kainin siya ng kalabaw, kaya sa gilid na nga lang kami dumaan. Ayun at nagtakbohan na sila, napakalaki nga naman talaga ng kalabaw na ito. Meron ding puti na kalabaw. Foreigner siguro ito, napunta sa Pilipinas, o kaya naman kapatid ni Snow White. Dahil sa puti nito, aakalain mong kambal ni White Lady, ngayon nga lang ako nakakita ng kalabaw na iyon. At ito na nga mga guys. Nasa top na nga kami ng bukid, makikita na dito ang city. Ayun na nga mga guys at pababa na kami ng bundok, sobrang layo nga naman ang nilakad namin. Napagod naman itong jowa ko, parang mawawalan na daw siya ng paa sa pagod sa paglalakad. Pero enjoy pa din naman, pagkadating nga namin sa bahay ay agad naman kami naglakad papunta sa sapa. Maganda daw ang tubig doon, sumama nga din naman ang makulit na ito, gusto din magpalamig sa sapa. Kasama nga din namin si nanay, mabuti naman at matibay pa ang kanyang mga tuhod. Matagal na nga daw siya hindi nakapunta doon. Sobrang dami nga naman ng dala namin na pagkain, panigurado na ito, para hindi kami magutom. Dito na nga din pala kami magluluto, para mainit-init pa ang kakainin. Ito na at malapit na kami, maririnig nga naman talaga ang agos ng tubig. Excited na nga talaga ang person maligo sa sapa, sa wakas ay nakarating na nga din kami. Sobrang lamig maligo dito mga guys. Sakto nga at hindi maulan, mag-e-enjoy nga naman talaga kami dito. Walang entrance fee at kami lang pamilya ang naliligo. Hanggang dito na nga lang ang video natin mga guys at maliligo na din ako. Salamat sa panonood.